So ngayon, nakapasa na si family member, nakapasa na, and then dumating na sa Poland. So ano naman yung mga kailangan nilang gawin pagdating dito sa Poland? So ito yun. Immediately, pagdating nila dito sa Poland, kailangan mo agad sila maikuha ng PESEL number. And aside from PESEL number, kailangan nyo rin po ma-register yung address kung saan kayo nakatira doon sa pangalan nila. Importante po yun later on para sa pagkuha ng temporary residency. Okay? Kasi kung wala kayong nakaregister na address, for sure, hindi rin po kayo makakuha ng ibang mga documents dito. Like, di kayo makakapag-open ng bank account, di kayo makakakuha ng work permit, na ganyan, kung magtatrabaho na kayo. So, importante po ma-register yung address. Okay. Pagkatapos po ng application for PESEL number and registered address, ngayon ang tanong, paano kung ma-expired naman yung aming type D visa? Paano pag pa-expired na yon? So ano naman ang gagawin namin? So yung kasunod na doon is mag-a-apply kayo ng temporary residency card. So yung temporary residence card na yon, yun po yung permit na bibigyan kayo ng another, it's either 2 years or 3 years na extension para makapag-stay dito sa Poland. So i-renew nyo lang po yun para maging legal po yung stay nyo dito sa Poland. At gagawin nyo po yun, mag-a-apply po kayo ng TRC 2 months before ma-expired ang inyong type D visa. Tandaan nyo, at least 2 months before ma-expired. Hindi po pwede na mag-apply kayo kung kailan expired na. Okay? Mas maganda, mas maaga para maagapan natin yung mga unexpected na problema minsan during the application for TRC. Then, after nung TRC, paano naman, kasi temporary pa lang yung TRC na yun, di ba? So, paano naman ngayon makakuha ng permanent residency? Okay, yung pagkuha naman ng permanent residency is pagkatapos nyo po dito sa Poland, general rules para sa mga immigrant. After po 5 years ng consecutive stay nyo dito sa Poland, 5 years na consecutive na nag-stay kayo at nagtatrabaho dito sa Poland, ay pwede na kayo mag-apply for PR. Okay? But may mga may mga criteria na naman na kailangan nating i-meet. Like for example, aside from that na 5 years consecutive stay at working nyo dito sa Poland, kailangan nyo rin po matuto ng kanilang lingwahe. Kailangan nakakapag-speak Polish na po kayo. And then, maliban doon, so kailangan meron kayong permanent job or work. Permanent source of income, ganon. Siguro, mas maganda kapag mag-apply kayo ng PR, again, in some cases na hindi naman kayo ganon kabilis maka-coop up na matuto ng Polish or magsalita, ganyan, mas maganda lumapit na kayo sa mga legal advisor at para mag-ask ng legal assistance at saka help na rin kasi nga hirap kayo sa dahil sa language barrier. Mayroong mga hindi malinaw doon, mag-comment na lang po kayo. Mag-comment na lang kayo at sasagutin natin yan kapag may bakanting oras. Comment nyo na lang po. Huwag po kayo magme-message sa akin sa Messenger. Mas maganda i-comment nyo po para makita ko kaagad sa notification. Kasi minsan sa Messenger, napupunta po siya sa spam kaya hindi ko siya mababasa. Hindi ko siya ma-notice kaagad. Mas maganda sa comment na lang po kayo mag-message. Okay? At doon po sa mga information about sa mga requirements, ganyan, ilalagay ko na lang po sa description box pati yung link na website ng Poland Embassy sa Philippines. Ililink ko na lang po doon sa ilalagay ko na lang po sa description box ng ating video. Okay? But ito po yung overall advice ko sa inyo bago po kayo magplano ng mga ganito. So mas maganda i-visualize nyo na, mag-plan ahead na po kayo para hindi po tayo mabigla. Kasi baka isipin natin na ganun lang kadali yung proseso, but nung nandun na kayo, masyadong crucial pala, mas mahirap pala. Sabi ko nga, depende po yan, case-to-case basis po yan, so depende po sa status ng inyong application. And, yung mga information nga na binigay ko sa inyo dito, pinag-usapan natin, is mga general information lang po yan. Okay? So, general information. Hindi po siya applicable sa lahat ng sitwasyon. So, didepende po yan sa kung saang lugar kayo
Like for example, merong Poland Embassy doon sa lugar na to na strict, ganyan. So, ito is ano lang po, parang guide nyo lang po. At least magkaroon kayo ng idea, may guide kayo kung paano yung proseso na visualize nyo, kung ano ba yung mga dapat nyong ihanda, ano yung mga requirements, paano yung proseso, at kung kaya nyo bang gawin yon, at kung kaya ba ng budget nyo. Okay? So, mas maganda, mag-planning kayo ahead. Okay, so I think yun, nasabi ko na lahat ng mga topic or mga information na dapat kong i-share. At muli maraming salamat po sa inyong panunood at sana ay magkita-kita ulit tayo sa susunod pang video. And God bless po sa ating lahat.